Ah, Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ah, ang bidyong ito po ay babala lamang doon sa mga taong pumapatay ng mga Kristiyano ng dahil lamang sa reliyon. We must remember this, that there is only one Creator of heaven and earth, and we came from one forefather, that is Adam. We came from one forefather, from Adamic race. Adam and Eve is our forefather. There is no reason for us to kill each other. And the reason why God sends His messengers, because of love, not to hate each other, but to love God and to love the people. And wala po akong intensyon na masaktan ng sinuman. Subalit ang katotohanan ay masakit po. Ang katotohanan ay katotohanan. And if you believe, the truth will set us free. Mayroon po ditong sinasabi sa akin lang, no? Let us respect the belief of everyone. Ang tanging magagawa lamang natin ay i-share yung ating paniniwala. But we cannot force anyone to believe us. We cannot force them to believe unless God will speak to them to believe. So, mayroong isang binanggit dito sa John 10, verse 10. But umpisahan natin dito sa verse 7, chapter 10. Ang sinabi rito, then Jesus said to them again, truly, truly, I say to you, I am the door for the sheep. All whoever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved, and go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal, to kill, to destroy. I have come, tingnan nyo ang pagkakaiba. See the difference. I have come that they might have life, and that they might have it in great abundance. So, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. So what does it mean? It means to die on the cross. Purihin po ang Panginoon. So yan po ang, alam niyo po, the thieves and the wolf and is representing the evil spirit. So, alam niyo po yung
yung ship, sumusunod lamang sila doon sa kilala nila. Pero hindi sila sumusunod doon sa mga stranger kasi hindi nila kilala. Ganyan ang ship. At ang the ship represent us and the shepherd represent Jesus Christ. Supurihin po ang Panginoon. At ang may mga the following video, this might be a warning to those who are killing somebody just because of the belief. Huwag po natin gagawin yung mga bagay na yun. There is a command of God, thou shall not kill. So, hindi po pinag-uusapan doon kung sino yung hindi mo papatayin. Basta sinabi roon, huwag kang papatay. At pag pumatay ka, tayo po ay lumabag sa tinatawag na kautusan ng Diyos. At pag tayo ay lumabag, there is a punishment beyond that. So, ganun lang po kasimple ang kanyang mga sinasabi. So, let's us continue to watch this video. God bless us all. Isang pagpalang araw po again sa lahat, and doon sa mga non-Filipinos. God bless everyone, and good morning to all of you. At sino man po ay yung mahagip ng bidyong ito ay ito'y isang pagkakataon na nangungusap sa iyo ang Panginoon Diyos. Gusto ko lang pong ang pag-usapan naman natin ngayon ay yung tungkol sa pagsasama ng bilang mag-asawa. At isi-share ko lang yung pag-aralan namin kagabi, kasi meron kaming Bible study kagabi. So, yung group na ito ay named Elijah. So, yun yung group name ng Bible study namin. So, napakaganda po ng naging usapan namin na nabanggit doon sa Mark chapter 10 verse 1. Noong yung time na yon ay merong isang yung mga Pariseo ay sinubok ang Panginoong Hesukristo upang tanungin kung allowed ba na magkaroon ng legal na diborsyo. So, noong panahon ni Moses ay mayroong ganong klase, dahil sabi nga ng Panginoong Hesukristo, dahil iyan ay sa katigasan ng inyong mga ulo. Kaya doon lumalabas sa bibig ng Panginoon na hindi iyon kalooban talaga ng Panginoon, na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. So yan po ang sinabi ng Panginoon. So talagang bilang isang Kristiyano, divorce
is not permitted. Talagang mayroong mga sakripisyo from both side, babae o lalaki, sa pagsasama upang ito'y hindi masira. Diba? Ang maliwanag yung nabanggit doon na kaya nga ang babae at ang lalaki, iniiwan nila ang kanilang ama't ina, ang kanilang magulang upang sumama doon sa kanyang asawa. At ito'y tinatawag na iisa. So kung babalikan po natin ang history, ang pagkalikha ng kay Adan at Eva, si Eva ay galing sa tadyang ni Adan. So doon talagang mapapansin natin doon sa sinabi ng Panginoon, ang mag-asawa ay hindi dalawa ang bilang kundi iisang bilang. Kaya nga yung sabi niya na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ngayon, bakit? Ito ang tanong bakit dumarating? Unahin muna natin yung bad news before the good news. Bakit dumarating sa isang mag-asawa na nagkakahiwalay? Yan ang malaking tanong. Minsan mayroong mga prominenteng tao, mga sikat na artista, napakabongga ng kanilang, alam mo yung mga sikat na mga famous movie actress and actors, nagkakahiwalay. Bakit? Yan ang napakalaking tanong. Kaya nga napakahalaga na kami po ay, ang asawa ko ay 34 years of marriage na kami. Hindi ko sinasabi na perfect ang aming pagsasama. We have also ups and downs. Ngayon, yung mga ups and downs na ito, hanggang dumating pa sa punto na talagang muntik pa kami magkahiwalay. Dahil sa mga bagay na mga pagkakamali ko sa buhay ko. So yun yung mga kaya ko nasabi daan sa aking isang message na where there is no forgiveness, there is no peace. Ang susi upang ang marriage ay magtagal o manatiling intact ay gawin nating sentro ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng bawat isa. Tandaan po natin, hindi po ito dapat one-sided lang ang pagiging Kristiyano. Dapat po both side. Asawang babae, asawang lalaki. Dapat si Kristo ang pinaglilingkuran, si Kristo ang kinikilalang Diyos. At hingin natin lagi ay yung espiritu ng pagpapatawad. Alam niyo po, ako'y produkto ng pagpapatawad ng aking asawa. At napakapalad po natin na tayong pagka nagkaroon tayo ng isang asawa na mapagpatawad. Ngayon po ay wag naman nating abusuhin at paulit-ulit nating gawin at mapupuno din sila. Don't give the reasons to our wives para gawin ng isang bagay na ikasasira ng pamilya. So, meron pang mga ibang tao na
medyo mali ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Katulad na lamang nung sabi roon, wives, submit to your husband, and husband, love your wives. Alam nyo po, ito mga husband, alam nyo po mga husband, do not expect that your wife will submit to you if we, as a husband, not submitting to Christ. Kaya po, minsan nagbubunga nga sa atin ang ating mga asawa. Kasi nga, mayroon silang nakikitang hindi tama sa ating paglakad. Mayroon silang behavior na nakikita o nararamdaman sa ating pagkatao bilang asawa. Kuminsan, dahil matagal na kayo nagsasama, minsan hindi nyo na pinahalagahan yung isa't isa. Ako nga, minsan napagsasabihan ng asawa ko, bakit parang hindi kita maramdaman? Kasi minsan lagi na lang yung cellphone ko ang hawak ko. Ang gusto ng mga asawa, yung mayroon tayong pag-alala sa kanila. Yung una dyan, yung sabi nga doon sa preaching ng aming pastor na si Paige, ay exert your effort to alam mo yung gawin natin ang isang magandang bagay na makakatulong sa ating marriage. Kasi iisa ang bilang natin eh. Kumbaga, pag sinaktan natin ang ating asawa, sinaktan po natin ang ating sarili. Yan po ang totoo niyan. Kaya sino ba ang taong kayang saktan ang kanyang sarili? Hindi mo makurot ng sarili mo eh. Kasi nga masakit eh. So kailangan po ng mahabang pasensya. Kailangan po ng tunay na pagmamahal sa isang relasyon. Maraming mga bagay na nagagawa ng ating mga asawang babae na hindi natin napapansin. Yung mga pumapasok na mga husband, minsan gumigising sila. Lalo na yung mga nasa bahay ng mga asawang babae. Gumigising sila, pinaghanda tayo ng damit na may susuot. Ultimo brief na ating susuot pagkatapos maligo. Yung baon na ginagawa nilang paghahanda. Hindi ba natin na-appreciate yung mga bagay na yun? So yun ang pahalagahan natin at mahalin natin ang ating mga asawa. So alam nyo po, we've been for 33 years in marriage. At marami po kaming mga pinagdaanan. At salamat sa Diyos sapagkat nanatili kaming magkasama. At bilang Kristiyano, at lalo na't imagine kapag ang isang Kristiyano ay nagkahiwalay na mag-asawa, ano ang mangyayari? We will lose our testimony. Paano pa tayo makapag-counsel sa isang mag-asawa kung tayo mismo kung kayo mismo na mag-asawa ay broken family? Come on. Wala tayong karapatan na mag-counsel ka sa isang mag-asawa kung ikaw mismo ay wasak ang pamilya mo.
Totoo yan. Kaya nga, lagi nating kung minsan, siguro maaaring nangyari na sa atin, di lang sa akin, na ipinag-pray natin ang ating mga asawa ng tulog. Minsan sinasabi natin, Lord, please, can you please change my wife for me? Bakit hindi natin baligtarin? Baka mamaya, ang akala natin, yung ating mga asawa may problema, pero tayo pa lang may problema bilang husband. So, ano kaya kung baligtarin natin ang panalangin? Lord, change me for my wife. Diba? So, yun ang mga bagay na ating minsan nakakaligtaan. Ito po tandaan natin. Ang bilang ang mag-asawa ay inhalintulad din ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. Yun ay give and take lang. Yung ayaw ng ating mga asawa ay huwag nating gawin. Pag sinabi niya, oh, daddy, papa, o ano man ang tawag, o darling, ano ba ang tawag sa inyo? Please lang, huwag mo nang gawin ang mga bagay na yan. Ayokong gawin mo ang bagay na yan. Iwasan natin yun. Ngayon, pagka yung ayaw niya ay ginawa mo, ay ano sa tingin mo ang mangyayari? Ay di siyempre magkakagalit kayo. Ngayon, ganun din sa mga babae, oh, sweetheart, ayoko nang ginagawa mo yung ganyan, huwag ka magsusuot ng ganyan, sumunod ka. Walang pag-uusap. Diba? Katulad din sa ating pagsunod sa Panginoong Diyos, sinabi ng Lord na huwag kang magkasala. Gumawa ka ng kasalanan. Ngayon, nasuong ka ngayon sa tinatawag na masalimuot na sitwasyon o masalimuot na buhay. O minsan sinisisi pa natin ang Panginoon. No. Dahil sa ginawa mo, there is justice always. Justice lang yun kapag ikaw ay gumawa ng kabulastugan at nasusuong ka sa isang bagay na masalimot. Tandaan po natin na there is always a consequences when it comes to commit sin. At alam nyo po, pag kayong mag-asawa ay nag-aaway, meron kayong pagkagalit, kahit gaano kalaki ng inyong tahanan, ay parang napakasikip nito. Alam nyo po? So kaya, ang kaaway, tandaan po natin, ang kanya lang masteral o is to kill, to cheat, and destroy. To steal. To kill, to steal, and destroy. Yan. Kaya po, pagka nakaramdam na tayo na parang minsan sa kaunting bagay lang nag-aaway na tayo mag-asawa, di ba? Lalo na papunta pa lang ng church, meron ng battle. So, kailangan maging aware tayo doon na si Satanas ay pumapasok ng pilit. Yun lang pag-attend ng service sa church at hindi kayo naka-attend, maliban na lang doon sa may talagang with valid reason, wala tayong problema dyan. Pero yung nandyan lang kayo sa bahay na hindi kayo umattend dahil sa nagkagalit kayo, that is the work of the enemy. Bakit? Dahil ayaw ni Satanas na ang lahat ng individual ay makarinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, dahil po ang presensya ng Panginoon ay nandiriyan. Diyan nagaganap ang awitan, diyan nagaganap ang pagpapalakasan, na-encourage tayo sa preaching ng isang pastor. So, ayaw na ayaw ni Satanas yan. Sa isang mag-asawa,
pumapasok at pumapasok. Tandaan po natin, just in the twinkle of an eye, papasok at papasok siya. Kaya po, wag po tayong relax sa mga bagay-bagay. So, nandito na po ako sa parking. So, tayo po ay puputulin ko muna ang ating pag-uusap. So, yun lamang po ang mga simpleng aking mga maisishare sa inyo na tayong mga lalaki, magpasubmit lang tayo sa Panginoon and umasa po tayo na mayroong tinatawag na automatic submission sa atin ng ating mga asawa. At mahalin po natin ang ating asawa, huwag po natin silang saktan. Pag dumating yung time na nagkakagalit kayo ng sobra, balikan po natin yung nung una kayong mag-meet. Siyempre lumilipas ang panahon, nag-iiba yung ating pakikitungo. Yan po ang dapat na hindi mabago. Dapat kung ano yung sinimulan hanggang sa huli na kunin tayo ng Panginoon, ganun pa rin tayo kasweet sa ating mga asawa. At saka napakabigat po sa buhay kapag lagi tayo nag-aaway. At bilang magulang, it will pass to another generation kapag hindi po naputol sa atin. So, kahapon na napapag-usa kasi lahat kami puro doon kagabi puro lang mag-asawa, may mga asawa talaga, walang dumating na binata. So, talagang niloob ng Diyos yung pagkakataong yon. Kaya po, kaya sabi ko na-miss ng iba yung mga hindi nakadalo yung aming pag-aaral kagabi. At meron kaming mga kanya-kanyang karanasan. Pero sabi ko nga, siguro ang iba sa inyo ay nakapag-asawa ng ibang lahi, maaring hindi natin kapwa Pilipino, kung pag-uusapan yung tinatawag na culture ay mahihirapan tayo. So balit kung mag-meet kayo sa salita ng Panginoon, whatever your nationality is, talagang magkakasundo at magkakasundo kayo. Kasi ang salita ng Lord ay hindi lang sa isang nationality, kundi ito'y sa lahat ng tao. Magbalikan po ninyo. I remember before na mayroong isang Canadian husband at Pilipina naman yung asawa. So, talagang nagulat ako na itong Canadian na ito ay pumunta sa bahay namin na gusto niya akong makausap at makapilusip. So, kaya ang sabi ko sa kanya, ipaglaban mo ang asawa mo.
mahalin mo ang asawa mo. At yun, sabi ko, mag-meet kayo sa salita ng Diyos. Just go back to the basic at magkakasundo kayo. So ngayon, nandun na sila sa Canada. And I hope that they will be prosperous there at maging maganda ang pagsasama. Kung tayo'y pareho na Kristiyano, nakakalungkot po na kung parehong Kristiyano, nakakilala na sa Panginoon, ay magkakahiwalay pa. Alam niyo po, ang natutuwa dyan ay ang dyablo. Masasabi niya na he is the winner. Kaya po, ang katulad ng Panginoon Jesucristo, bagamat siya ay naghirap, nagsakripisyo, yun ay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Na kahit tayo ay matitigas ang ulo, makasalanan. Ganon din, dapat ang pagtitiis natin sa isa't isa. Hindi po ito sa husband lang o sa wife lang, kundi sa both side. Alam niyo po, napakaraming mga naghihiwalay na mga mag-asawa because they don't want to forgive. Ngayon, kung maaring dumating ang araw na mayroon pa nga nagsabi sa akin, ikaw kaya ang nasa nag-comment siya. Sabi ko kasi, I hate divorce. Ang sabi niya, ikaw kaya ang bugbugin sa harapan ng mga anak mo. Ano kaya ang gagawin mo? Kaya nga po tayo mga husband, wag na wag po nating sasaktan ang ating mga asawa kung ito'y walang dahilan. Ngayon tayo naman mag-asawa, mga babae, huwag kang umasa na maging maganda ang inyong relasyon kung ikaw ay mayroong ginawang mga palso. So maaring kaya nangyayari yun dahil sa mga bagay na nagaganap sa buhay ng mag-asawa. So iwasan po, kaya nga sabi ko, give and take lang yan. Iwasan po natin ang gumawa ng isang bagay na pagkakagalitan ninyo. Bilang huli, magmahalan lamang po tayo at mag-ibigan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Purihin ang Panginoon, Jesucristo, at sumainyo ang kapayapaan at kabanalan ng Diyos. God bless us all.